Ayan, magandang araw po sa ating lahat mga idol at mga kababayan. Patuloy po nating pag-uusapan itong patungkol sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So ngayon ay nagagalit po si Kagawad at si Kapitan kapag sinasabi po natin na hindi mai-extend yung kanilang termino sapagkat wala pa namang batas na mag-i-extend sa kanilang termino. Oh, so nagagalit sila sa atin. Alangan naman sabihin natin na mai-extend yung kanilang termino, wala pa namang batas, di ba ho, mga idol at mga bayan? Kaya tama lang po na sabihin natin na hindi po mai-extend yung kanilang termino. At meron nga tayong ginagamit na as of now, sa ngayon, para maintindihan nyo, sa ngayon. Sa ngayon ay hindi pa po mai-extend yung inyong termino sapagkat wala pa nga pong batas na mag-i-extend sa inyong termino, mga idol at mga babayan. So kapag meron na pong batas na mag-i-extend ng inyong termino at mapupuspon yung December 1, 2025 election, ay babaguhin po namin yung aming sasabihin pagka meron ng batas. Pagka meron ng batas na mag-i-extend ng inyong termino, isasabihin din namin dito sa aming vlog na may extend yung inyong termino ng isa pang taon sapagkat napirmahan na ng Pangulo at naging ganap na batas na yung ratified bill na mag-i-extend ng inyong termino. Kaso nga po wala pa, di ang katotohanan po ay hindi po talaga as of now, hindi pa po ma-extend yung inyong termino ng isa pang taon kasi wala pa pong batas. Tanggapin niyo po yung katotohanan, mga idol at mga babayan. Masakit talaga yung katotohanan, mga idol. Napakasakit po talaga ng katotohanan. So, ngayon po ay balikan natin yung sinabi po ni Manang Amy Marcos. Ito po, panoorin po natin mga idol at mga babayan. Pasensya po, SKL, share ko lang. 4 na taon, uupo ang ating mga barangay officials para sa termino na hindi hihigit na 3 beses in the same position. Ayun. Pagkatapos, yung mga SK officials, iisang termino lamang in the same position din. Pagkatapos, ang nakatakda na susunod na regular barangay and SK elections ay sa unang Lunes ng Nobyembre 2026 and every 4 years thereafter. Sa unang Lunes ng Nobyembre 2026 and every 4 years thereafter. So ayan po mga idol at mga bayan, maliwanag po na napakinggan mismo natin dito kay Senator Amy Marcos, base po doon sa nilalaman ng ratified bill ay gusto po nila na gawin yung eleksyon ng barangay at sangguniang kabataan sa 2026 ng Nobyembre, unang Lunes ng Nobyembre. So kung titingnan po natin yung kalendaryo, ayan po, katunayan makikita natin sa screen. First Monday of November 2026 is November 2. Pitsa 2 po mga idol, Pitsa 2. Ano ba ang meron sa Pitsa 2? Ito po base sa ating pagsasaliksik mga idol at mga bayan, ito po yung ating nalaman. Tuwing ika-1 at A2 ng Nobyembre, ang mga Pilipino ay nagsasagawa ng isang pagpupugay at paggunita sa alaala ng mga mahal sa buhay na namayapa na tinatawag na araw ng mga patay o undas. Akalain nyo, itinakda yung eleksyon ng barangay at sangguniang kabataan eleksyon sa araw ng undas, All Souls Day, kung tawagin po ng iba. Ipinagdiriwang po ng mga kababayan nating Katoliko at yung iba pang sekta yung November 1 hanggang November 2 bilang araw ng mga patay. So akalain mo, eleksyon ng barangay at sangguniang kabataan
sa araw ng mga patay. Oh. Diyan pa lang malalaman natin na parang pinaglalaruan tayo ng atin pong mga mambabatas, mga idol at mga bayan. Katulad po ng sinabi ni Manang Amy Marcos na nanawagan siya o nag-apila siya na kung maaari pirmahan na as soon as possible ng ating Pangulo, yun pong ratified bill o enrolled bill. Kamakailan lamang po sinabi ni Attorney Claire Castro, yung tagapagsalita po ng Malacanang, na wala pa silang natatanggap o wala pang natatanggap yung ating Pangulo na enrolled bill, hindi pa natatanggap ng Pangulo. So paano mapipirmahan? At paano ibebeto kung hindi pa napag-aralan ng Pangulo? Sapagkat hindi pa niya hawak wala pa siyang natatanggap, wala pang natatanggap yung ating Pangulo at hindi pa natatanggap yung enrolled bill. Base po doon sa sabi ni Attorney Claire Castro sa isinagawang press briefing noong nakaraang July 10 ata yun kung di tayo nagkakamali. So almost a month na yung nakalilipas, hindi pa pala natatransmit yung nasabing panukalang batas o ratified bill. O kaya dapat lamang po talaga na sabihin namin na hindi may extend yung termino ng mga kasalukuyang nakaupo na mga barangay officials sapagkat wala pa naman nga pong batas na mag-extend ng inyong termino. O ano yung kinagagalit ng iba? O bakit sila magagalit sa atin kung sinasabi natin yung katotohanan? O kung may batas naman talaga na nabuo, isasabihin naman talaga namin na may extend yung inyong termino sapagkat meron ng batas na mag-extend ng inyong termino. So tayo po ay pumapanig lamang po kung ano po yung nasa batas. At yung nasa batas po ngayon ay yung sa Supreme Court ruling, sabi po, bawal ipagpaliban nga po yung isang eleksyon. At yung nakatakda po ngayon na December 1, 2025 election, ay yun po yung dapat na masunod. Kasi wala pa namang batas na nagtatakda na gawin yung eleksyon sa November 2, 2026. Wala pa po as of now. Gagamitin ulit natin yung salitang as of now para maintindihan ng iba, lalo na yung mga kagawad at mga kapitan na nagagalit sa atin, yung salitang as of now ay sa ngayon. Ginamit na natin yung wikang Pilipino. Sa ngayon ay wala pa pong batas na mag-extend ng inyong termino at wala pa pong batas na magpo-postpone dito sa December 2025 election. Kaya tuloy po yung election hanggat walang batas na magpapaliban po dito. Yun po yung malinaw Kaya yung COMELEC ay patuloy po na naghahanda para po sa kanilang isasagawang 10 araw na voters registration. Yan po ay magsisimula na po sa Agosto 1 hanggang Agosto 10. 10 days lang po yan mga idol at mga babayan. Ayan. So ngayon po ay sana po ay naging malinaw lalo at sana po ay wag nang magalit si Kagawad at si Kapitan sa atin. Sabagat yung sinasabi natin ay pawang katotohanan lamang po mga idol at mga bayan. So hanggang dito muna yung ating update at maraming salamat sa inyong panonood. Ingat po tayo lahat mga idol at mga babayan.